Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Matayong mag-umpisa, bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Handugan natin siya ng papurit pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Yes, Lord. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya tumahamay. Ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo pinapasan. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Tunay nga tapat ka, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka noon, ngayon, at magpakailan pa man. Salamat sa iyong biyaya at habag, Panginoon. Nakilain ka, luwalhatiin ka sa umagang ito. Pagharian niyo kami, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Samahan po kami, Panginoon, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat, yatas po namin sa iyo, Lord, ang iyong gawain, ang aming daily devotion, O Lord God. Ikaw po maghari, ikaw po manguna ba ng Espiritu. Guide us according to your truth, Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo lamang lahat ng papuri. Luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning. Good morning sa lahat. Ayan. Purihin na po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Tunay napakasarap po magpuri sa ating Diyos. Ayan. Good morning na po sa lahat na naka-tune in na online, no? So ngayong araw na ito, ating pong pagpatuloy yung ating pong tinatalakay patungkol po sa purpose-driven life. Sa libro po ni Pastor Rick Warren, Isang Buhay na May Layunin. Ngayon po ay Day 18, Experiencing Life Together, o nakakaranas ng buhay na magkasama. Ang ating pong text sa Colossians chapter 3 verse 15, sabi dito, each of one of you is part of the body of Christ, and you were chosen to live together in peace. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi ng katawan ni Kristo, at napili kayo upang mabuhay ng magkasama sa kapayapaan. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Experiencing life together. Noon din ang sabi po ni David sa Psalm chapter 133 verse 1, how wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in unity. Gaano kahanga-hanga ito, gaano kaaya-aya para sa mga tao ng Diyos na mabuhay ng magkasama ng maayos.
Ito po ang nais ng Panginoong Hesus, na tayo po ay magkasama-sama ng maayos, mapayapa, mabunga. Yan. Life is meant to be shared. God intends for us to experience life together. Ang tawag po natin dyan is fellowship. Diba? Life is meant to be shared, mga kapatid. And God intends for us to experience life together. No? Kaya nga wala pong Kristiyano na nag-iisa. After siya po naligtas, ayaw nang makipaghalubilo. Ayaw nang makipag-fellowship. Real fellowship is so much more than just showing up at service. Napakalaga yung tunay na pakikipagkapatiran, mga kapatid. No? It experiencing life together. It includes unselfish, loving, honest, sharing, practical, serving, sacrificial, giving, and other. No? Mga kapatid, tanda natin, fellowship is very important. Real fellowship is so much more than just showing up, di ba? At service, mga kapatid. Because life is meant to be shared. Kaya napakalaga na tayo po ay nakikipag-fellowship sa kapwa natin manampalataya. And what is the difference between real and fake fellowship? Ano ba yung pagkakaiba ng tunay at hindi tunay na pakikipagkapatiran? No? Number one, sabi niya, a real fellowship, people experience authenticity. Ang tunay o totoong pakikipagkapatiran o pakikipag-fellowship ay may dapat nakikitaan siya na pagiging tunay. May authenticity, authentic, na kapatid. Hindi fake, hindi substandard. Ito po ay tunay, authentic fellowship. Walang halong hypocrisy, mga kapatid. Authentic fellowship is not just superficial. It happens when people get honest about who they are and what is happening in their lives. Yung magpakatotoo ka, totoo ka sa sarili mo. Walang halong balat kayo o hypocrisy. They share their hearts and reveal their feelings, confess their failures, disclose their doubts, admit their fears, acknowledge their weaknesses, and ask for help in prayer. Tandaan natin na hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang kapwa natin mananampalataya. No? Kaya nga, kailangan totoo ka, hindi ka fake. Pakisabi nga sa iyong katabi, dapat totoo ka, hindi ka dapat fake. Yan. A real fellowship, people experience authenticity. Ito yung po number one. Kaya sabi dito, real fellowship happens when people get honest about who they are and what is happening in their lives. Kasi sabi po ng James chapter 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Diba? We need a real fellowship, mga kapatid. Okay, number two, in real fellowship, people experience mutuality. Ano ibig sabihin nito? Sa totoong pagbabahagi, ang mga tao ay nakakaranas ng pagiging magkakasama-sama. Yung mutuality. Mutual. Nagkakasama-sama. Mutuality is the art of giving and receiving. Diba? Mga kapatid, giving and receiving. Two-way. Hindi lamang giving, hindi lamang receiving. Bagkus, giving and receiving. Mutuality is the heart of fellowship. Ito po yung pinaka-pulso o puso ng pagkipagkapatiran. Building reciprocal relationship, sharing responsibilities, and helping each other. Kaya dito mga kapatid, natutugunan yung pangailangan ng bawat isa through fellowship. Diba? Nasishare mo eh. Kasi sabi po ni Paul sa Romans chapter 1 verse 12, when we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours.
Vice versa. Kaya give and take, di ba? Giving and receiving. Hindi lamang puro take and take. Kapatid. May mutuality. May pagkakasama-sama. May pagkakaisa. Di ba, mga kapatid? Iyon po yung pangalawa. Number 3, in real fellowship, people experience sympathy. Ang ibig sabihin nito, sa totoong pakipagkapwa-tao, nakakaranas ng simpatiya. Diba? Nakipag-sympathy tayo, mga kapatid. Hindi tayo nagiging hypocrisy. Diba? Totoo. Diba? Hindi tayo fake. Sympathy is not giving advice or offering quick cosmetic help. Sympathy is entering in the sharing in the pains of others. Nakikibahagi tayo. Diba? Mga kapatid, doon sa doon sa pain na dinadanas ng ating kapatid. At hindi tayo natutuwa doon. Nakikibahagi tayo doon sa feelings niya. Para maibsan yung kanyang dinadamdam o dinadanas. Through you, through me, through us. Diba? Nakipag-sympathy tayo sa kanyang feelings. Sabi po ni Paul sa Colossians chapter 13, verse 12, since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Diba, mga kapatid? Clothe yourselves with tender-heartedness, mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Diba? At hindi tayo natutuwa. Diba? Na kinakurs natin yung kapatid, buti nga sa'yo nangyari yan. Hindi po ganon. Tayo po ay nakikibahagi, nakipagsimpatiya tayo sa kanyang nararamdaman. Diba? In real fellowship, people experience sympathy. Yun po yung pangatlo. Kaya nga, every time you understand and affirm someone's feelings in build fellowship, kapag naintindihan mo, nauugnay ka, diba? Doon sa naramdaman ng kapatid natin, nararanasan mo din yung tunay na pagkakapatiran. Kasi nga, mutuality, kapatid. Sympathy meets two fundamental human needs. Ano ba ito yung dalawang fundamental human needs? The needs to be understood and the needs to have your feelings validated. Kapatid. Diba? Hindi tayo pusong bato na hindi nakakaintindi or nakakaranas, di ba? O parang manhid doon sa naranasan ng kapatid. Kaya nakikibahagi tayo doon sa kasayahan niya, nakikibahagi tayo doon sa kalungkutan niya din, mga kapatid. So number 4, in real fellowship, people experience mercy. Di ba? Nakaranas ng awa. Di ba? True fellowship, di ba? Kapatid, fellowship is a place of grace where mistakes aren't rubbed in but rubbed out. Fellowship happens when mercy wins over justice. Hindi tayo tutuwa doon sa ginawa niya na mali. Bagkus, tinutulungan natin siya para ma-overcome yung kanyang ginawang pagkakamali. Di ba, mga kapatid? Maging good example po tayo sa kanya. Hindi yung natutuwa pa tayo o nag-celebrate tayo dahil siya ay napahamak. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 7, now, however, it is time to forgive and comfort him. Otherwise, he may be overcome by discouragement. Diba? You cannot have fellowship without forgiveness. God warns, never hold grudges or magtanim ng sama ng loob. Never. Because bitterness and resentment always destroy fellowship. Kapag iyan na po ang nabubuo natin, yung tinatawag na sama ng loob, diba? Bitterness and resentment, iyan na po, unti-unti niyang
Di ba? Dinidestroy yung fellowship. Unti-unti niyang winawalang bisa, winawalang gana yung pagkipagkapatiran. Kapag meron ka ng ganitong karakter o pag-uugali, mga kapatid. Kaya sabi niya ni Paul, never holds grudges. Huwag kang magtanim ng sama ng loob, di ba, sa iyong buhay. Mga kapatid. Kailangan totoo, genuine yung iyong nararamdaman. Walang halong hypocrisy. Tanda natin, fellowship, mga kapatid, is very essential. No? Kaya sabi po ng Panginoon, di ba? Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon gaya ng iba. But, sabi niya, encourage one another. Di ba? Dahil po nalalapit na ang pagdating ng ating pong Panginoon. Magpalakasan po tayo bilang mga anak ng Diyos. Dapat tayo po ang pinaghuhugutan ng lakas ng mga kapatid nating nanghihina. No? Tayo po ay dapat ay encouragement sa kanila. Kapag sila nangangailangan ng comfort, dapat ibinibigay natin yung tamang pag-comfort sa kanya. Kapag siya nangangailangan ng encouragement or advice, dapat binibigyan natin sila ng tamang advice. Kapag sila po ay naliligaw, no, kaya nagda-doubt sa kanilang pananampalataya, dapat tayo nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Diba? Mga kapatid. Tanda natin, fellowship is a place of grace. Diba? Dahil lang sa awa ng Panginoon, sa habag ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Kaya naman ito ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. In real fellowship, people experience mercy. Dapat maramdaman yan ng ating mga kapatid. So yun po yung apat na pagkakaiba nung real fellowship and fake fellowship. Dito po malalaman natin kung totoo ba yung fellowship or yung fake yung fellowship na nangyayari sa ating pong buhay. As a point to ponder, sabi, I need others in my life. Diba? Bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang bawat isa. Bilang question to consider, sabi dito, what one step can I take today to connect with another believer at a more genuine heart-to-heart level? Ano ang isang hakbang na maaari kong gawin ngayon upang komunikta sa isa pang mananampalataya sa isang mas tunay na puso sa antas ng puso? We are meant for fellowship. Always remember, walang Kristiyanong nag-iisa, walang Kristiyanong nagtatago. No, mga kapatid. We are meant for fellowship. Noon din po ang Panginoong Hesus, no? Gusto niya meron siyang ka-fellowship yung kanyang 12 disciples. Noon din tayo. Gusto ng Diyos na nakipag-fellowship tayo sa kapwa mananampalataya. Ayan, marami pong salamat sa bawat isa sa umagang ito na nakinig, nagsubaybay sa ating pong daily devotion. Supurihin ng Diyos at ating pong tinataas sa oras po nito sa aking mga kapatid na nakadanas ng mga bagyo sa buhay, no? May mga karamdaman. Dalangin ko na talagang katagpuin ng Panginoon yung kanilang mga buhay. Ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, that by stripes we are healed in Jesus' name. Salamat po sa umagang ito mga kapatid. Thank you Lord sa iyong salita namin po napag-aralan, pagbulay-bulayan sa umagang ito. Lord God, sa oras na ito Lord, ang dalangin po namin, nasamahan niyo po kami sa buong maghapon, gawin niyo po kami victorious, mabunga ang aming mga buhay. Purihin ka Ama sa oras na ito, dakilain ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng Jesus. Salamat po Ama, sa iyo lamang Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless.
Bye-bye.